Sa harap ng pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, Tiwalang Dole at ang Finance Department na patuloy na bubuti ang lagay ng labor market ng bansa. Ito'y sa tulong na rin ng reforma ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dahil na rin sa kakayahan ng mga Pilipino. Si Clazel Pardilla sa Sentro Balita. Proud housewife si Hazel na palaging tinitiyak ang kapakanan ng kanyang mister at 5 taong gulang na anak. Pero ngayong papasok na holiday, nagdesisyon siyang mamasukan sa karinderya. Kasi kahit nakakapagod, masaya kasi kumikita ka kahit pa paano. Siyempre, yung anak ko pa rin po. Tapos yung para pag meron kaming panggastos. Batay sa Labor Force Survey, mula 95% na employment rate o dami ng mga Pilipinong may trabaho sa bansa noong September 2023. Tumaas ito sa 96.3% sa kaparehong panahon ngayong taon. Katumbas yan ng karagdagang 2 milyong bagong manggagawa. Ang may pinakamataas na pagtaas sa sektor mula sa sektor na ito ay ang domestic services katulad ng maids, drivers, cooks, houseboys, gardeners. Kasama rin ang personal services. Nabawasan naman ng 370,000 ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho. Sabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, positibong epekto ito ng mga socio-economic reforms at inisyatiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa harap ng positibong datos na yan, ayon sa Dole, pag-uusahin pa ang kakayahan at kasanayan ng mga manggagawa, lalo na pagdating sa digital technology. Kasunod na rin ito ng pagtaas ng underemployment rate sa 11.9% mula sa 10.7% noong September 2023. Para sa ahensya, positibong indikasyon ito na may karagdagang pagkakataon para sa trabaho. Itutulak din ang mga panukalang batas tulad ng Konektadong Pinoy Bill, Lifelong Learning Bill at Enterprise Productivity Act para mapabuti ang employability ng mga manggagawa. Ayon naman kay Finance Secretary Ralph Recto, mahalaga ang pagpapalakas sa mga Pilipinong manggagawa na may malaking bentahe. Sa isang pag-aaral kasi, lumabas sa 25 years old lamang ang working age ng mga Pinoy na siyang pinakamababa sa ASEAN. Dahil dito, inaasahang lalago pa ito hanggang 15% na siyang pinakamabilis sa rehiyon sa taong 2035. Sabi pa ng kalihim, kumpiyansa ang mga employer sa mga nakababatang Pinoy workers at bihasa sa Ingles. Kaya malakian niyang potensyal ang mga Pilipinong manggagawa sa loob at labas ng bansa, kaya dapat sulitin ang pagkakataong ito. Ayon pa kay Recto, ang resulta kasi ng mas maraming trabaho, kakayahang mag-ipon, mamuhunan at gumastos na tiyak na makatutulong sa paglago ng ating ekonomiya. Para maisakatuparan ang mga yan, tinatapos na ng NEDA ang trabaho para sa bayan, ang 10 taong master plan ng gobyerno para sa paglikha ng mga trabaho. Pagtitibayin din ang ugnayan sa pagitan ng industriya, akademya at gobyerno upang matugunan ang job mismatch. Pinapalaganap naman ng TESTA at DOLE ang Green Skills for Green Jobs program upang matugunan ang pangangailangan ng highly technical force tulad ng engineer sa renewable energy sector. Titiyakin din ng gobyerno ang mabilis na pagpapatupad ng artificial intelligence roadmap at strategies para mapalago ang bagong henerasyon ng mga research scientists, engineers at innovators. Pabibilisin din ang public-private partnership na magdadala ng mga proyektong infrastruktura at lilikha ng mas maraming trabaho. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.